I'm at the point in my life again wherein I feel so lost. I didn't expect na mafe-feel ko ulit to. To be honest, I'm so scared, I'm so lost, but I think it's so brave na every day I show up and I choose to grow and accept all the uncertainties. I think last year was my lowest year. Rock bottom, it took me 6 months to get over that. That was... hindi naman siya clinically diagnosed, but that was depression at its finest. Hello Kathden fans, ito na nga ha. Pareho pala ng pinagdaanan, no? Ang dami nating items by the way. Sina Ma'am Catherine at saka si Sir Alden, mga kasambreros, kasi nga dun sa parang nung sa Pilipinas Got Talent ni Ma'am Catherine, yung bago sila nagsimula, tapos yung kay Sir Alden lately, no? And then ito, pero alam natin na God is moving. Alam kong napagdaanan lang nila ito, and they will move forward stronger and better persons, mga kasambreros. And then ito, no, ganito kamahal si Pops Alden ng ABS-CBN. Kasi ang GMA, hindi gaanong kumapa feature or nagbabalita, nag-share ng article about kay Ma'am Catherine. Pero ito, no, si Sir Alden, yung ABS-CBN News ay nag-share kagabi ng although about pa ito sa kanyang pagpipiloto, pero recent kasi na bago nila na post, mga customers, kagabi yung about sa pagpipiloto niya. So kinote nila dito yung I want to be a reservist pilot for the Philippine Air Force to fly jets. And sabi ng ABS-CBN dito sa kanilang article, sa kanilang post, mga kasambreros, ay Alden Richards expressed a deeper aspiration beyond flying commercial airplanes after he graduates from aviation school. #Kapamilya Coles. So napaka heartfelt at saka nakakataba ng puso itong ABS-CBN, kasi mahal na mahal nila, lalo po yung Star Cinema, na kung saan ay gumawa nga ng record ang Kathden, mga kasambreros, sa kanilang pelikula na Hello Love Again. And then ito, kakulitan ni Sir Alden, syempre hindi mawawala. Nag-post siya, no? Parang nag-reminisce siya, mga kasambreros, ng kanilang movie noong 2013 ni Sir Benjamin Alves at saka si tawag dito, What Happened Vela. Kasi yung trend na What Happened Vela na na uso ngayon sa social media, na nag-trend nga, mga kasambreros. So kasama niya pala dito si PP Dos Santos for Manila Bulletin. So this was a late post from last year's feature on Manila Bulletin. Tapos kasi diba about vampire, tapos si Vela kasi ay character dun sa Twilight Saga, parang ganun. Tapos sikat na parang vampire movie. Although with this, parang ang vampire itself ay talagang kampo ni Satanas, mga kasambreros. Yung mga multo, yung mga pero ito ay parang theme ng kanilang movie at that time. So parang lang din na repost ni Sir Alden yung kanyang itsura dito, na parang ala Robert, nga ba yung yung pangalan ng bida doon na lalaki na vampire, mga kasambreros. So tapos parang ginaya-gaya nila, mga kasambreros, yung itsura, yung outfit at saka yung aura nung pelikula na vampire, mga kasambreros, na Twilight nga, no. So si Christine, nakalimutan ko yung apelido nila, mga kasambreros, pero yun sikat na sikat sila dati, hanggang ngayon pa naman. And then ito, post ni Sir Alden, yung mga tropa pips niya, mga customer, siguro mga kasosyo niya ito sa negosyo, parang nag-usap-usap sila. Kasi dito si Mr. Ice Freeze King dito. Si Ed Padilla, no? Parang artista to dati, hindi ko lang ma-recall, mga kasosyo. And then ito, nakatawa kasi yung post ng isang admin, sabi niya, ilang kolnago pa ba ang bibilhin mo, Pops Alden, sabi niya. Sobrang dami, di ba, kulay dilaw na ito. So parang dati minamay-day niya lang or ni-story niya lang, and ngayon binili nga niya talaga, mga kasambreros. So alam ko mahal ito, mga kasambreros, yung kolnago talaga na brand. So yung puti, yung pinakauna niya, tapos ito na nga yung kulay dilaw na naman, mga kasambreros, and sobrang cute. Tama nga naman, no? Ilang kolnago pa ba ang bibilhin ni Pops Alden? So siguro pagpipilian niya kung saan dito yung pambato niya or gagamitin niya sa kanyang Tour de France na event, mga kasambreros. And then so next item natin, ito
maliban kay Ma'am Katrina. So nag-post din dito ang isang fan na kasama sina Sir Alden at saka si Christopher Martin at saka yung isa pa nilang kasama mga kasambreros. So parang fan lang ito na siguro nakita sila tapos nagpa-picture mga kasambreros. And then congrats ito kay Ma'am Catherine, yung Kath din na project mga kasambreros. Parang nagkaroon sila ng viewing party pala, no, yung tawag doon mga parang small project lang talaga siya. So hindi siya movie. So success, parang nag-celebrate yung buong Cream Silk team na successful ang kanilang ginanap na project with Kath Dean mga kasubras, with Ma'am Nadine Lustre at saka of course the box office queen herself ay si Ma'am Catherine mga kasambras. So parang ginawa nila dito ay pinagtipon-tipon nila yung mga successful women and members ng ilang LGBTQIA mga kasambreros para sa kanilang project ng Cream Silk. Para mga dignified at saka accomplished na mga tao sa society at saka sa field or kung saang trabaho meron sila. May mga content creators, may business people, may actors and actresses of course, no, and then drag queen ba yung tawag doon, so parang ganun mga kasambreros. So yun po, no, and then so yan actually sa ating ito last item natin ito, no. Si Papa nag-post sa isang admin mine, sabi ng admin, so wag na kayong pipila sa mine kasi mine na akin na to. Sobrang kulit lang. So mine kasi ang nakalagay sa kanyang noo mga kasambreros ni Pops Alden. Alright, so na sa ating Katin items sana po ay pakinggan po natin ang Word of God and blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Isaac is not perfect ang ating title. Bakit kaya ganito? Genesis 26 verse 12. When Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold and the Lord blessed him. So lahat tayo mga kasambreros bilang paunang salita ay hindi perpekto. Okay? We're not impeccable. We're not infallible. We're not flawless. Mayroon tayong mga flaws mga kasambreros kasi hindi tayo perpekto. We are subject to human error, no, according to William Shakespeare mga kasambreros. And Isaac was not a perfect man, no. His sons caused him a great deal of stress and anguish, and he played favorites when it was inappropriate. So ang anak kasi ni Isaac mga kasambreros ay sina Jacob and Esau. So si Jacob and si Esau ay kambal po ito mga kasambreros, no. Si Esau mas nauna lang lumabas sa sinapupunan ni Rebecca, tapos sumunod si Jacob, and then sa tiyan pa lang, very unique ito mga kasambreros kasi sa tiyan pa lang daw nag-aaway na sina Jacob and si Esau mga kasambreros. So ito yung isa sa pinaka unique na story sa Biblia. So si Isaac ay anak ni Abraham, okay, para malaman po natin yung storya. So which was a part ng ating vlog kanina mga kasambreros. So yung dalawang ito kasi si Jacob at saka si Esau. Jacob na ang later na pangalan niya ay Israel mga kasambreros. Yan na po yung nation ngayon na Israel. So sa kanya nang galing ang 12 tribes o 12 tribo na naging bansa mga kasus. Kung para dumami, naging 12 anak, tapos nag-asawa, tapos dumami ang lahi mga kasus, kung kaya naging bansang Israel. So Jacob ay naging Israel ang kanyang pangalan later on. So sabi niya dito, ang dami niyang hindi siya perfecto mga sombreros. Ang dami niyang problema sa kanyang mga anak, no? Once he even tried to claim his wife was his sister because he was afraid people would kill him. So sinabi niya pa na yung kanyang asawa ay yung kanyang anak, no? Wavering sa kanyang faith, pabago-bago yung kanyang pananampalataya. Tapos parang may mga times na nagdududa siya kung puprotektahan ba tayo ng Panginoon. So ever, God forgave him and kept his word, blessing Isaac with love, protection, and a great nation that descended from him. So ito kasi yung yung pinaka maganda, pinaka mabuting katotohanan, the most perfect truth mga kasos. We're not perfect, yes, but we have a perfect God in a perfect word mga kasos para pagtiwalaan. Despite Isaac's imperfections, despite his doubts and failures mga kasamaris, ay biniyaan pa rin ng Panginoon si Isaac ng pag-ibig, no, protection at saka
isang dakilang mga lahi, no, mga anak at saka mga kapu-apuhan mga kasmeros. That is why yung Genesis 26 verse 12 nga ay paano nagtanim si Isaac daw sa lupang kanilang tinitirhan ay umani siya ng 100-fold at saka binless na pinagpala ng Panginoon. So believers today, tayo po yun, can take comfort in the knowledge that God is always ready to forgive. So yung pagpapatawad talaga, no, kagaya ng natopic natin nung nakaraan, ay mahalaga ito. And yung pagpapatawad natin, hindi lamang sa best friend natin, hindi lamang sa ating katrabaho, hindi lamang sa ating kaklase or sa teacher for example, or sa estudyante for example, ay dapat mangyari ito unang-una sa ating pamilya. Okay? Kung kapatid mo nagkasala, yung pamangkin mo nagkasala, pinsan mo nagkasala, tiyo mo nagkasala, tita mo nagkasala, magulang mo nagkasala, asawa mo nagkasala, let's forgive them mga kasambreros. Alam kong merong mabigat na mga kumagapa na kasalanan na hindi natin mapatawad, napupuot tayo, sobrang galit na galit at ayaw natin mapatawad, we understand that. Pero in the name of the love of God mga kasus ay patawarin natin, no? Punuin natin ang pag-ibig ng Diyos. God also restored the relationship between Jacob and Esau. Perhaps not in a permanent way, but He took what Isaac and Rebecca got wrong and restored it. Kasi nangyari dito mga kasus, sa mahaba kasi ito, ay sina Jacob at saka si Esau ay nagkaroon po sila ng lamat, no? Nagkaroon sila ng kumagapa ng hidwaan. Kasi si Esau, binenta niya yung kanyang right, no, birthright mga kasambreros. Sa Old Testament kasi, kapag ikaw ang panganay, yung kumapa blessing ng magulang mo, blessing ng kumapa ng pamilya, nasa iyo na panganay. However, ninakaw yun at saka pinagpalit ni Esau yung kanyang birthright kay parang binenta niya mga kasus yung kanyang karapatan kay Jacob, which was definitely a sin, no? Kung kasalanan siya mga kasambreros, na binenta mo at saka pinagpalit mo sa pagkain kasi nagugutom siya that time. Si Jacob naman, ang kanyang trabaho ay kumaga pa parang trabaho niya dati ay nangangaso, no? Parang ganun mga kasambreros. So ang nangyari dito ay nung binenta niyang kanyang right mga kasambreros ay nagkaroon sila ng lamat, no? Nagkaroon sila ng mahidwaan, and then hanggang sa lumayo yung kanilang mga yung kanilang mga lugar, yung kanilang pamilya, and so on. And then one time ay nagkaroon sila ng meet up, no? Parang hindi mapipigilang meet up ng mga sundalo. Parang ano sila, marami na silang pamilya, libo-libo na mga kasweros, tapos naglalakad sila, and then walang time na yung time na may chance na talaga sila magkikita mga kasweros, and natatakot si Jacob na baka patayin siya ng kuya niya, ganun and so on. Pero yung forgiveness at saka yung compassion at saka love mga kasweros ang nang ibabaw. So it is assuring to know that the Lord can fix things that people break in their human frailty and sin. So lahat tayo nagkakasala, lahat tayo merong kahinaan, weakness mga kasmas, because God kept His promises to Abraham and Isaac. The line of Judah continued that, and Jesus fulfilled these promises. Through Jesus, anyone can be restored to a right relationship with God by repenting of their sins, placing their faith in Jesus' death and resurrection, and pursuing the Lord. So, ito kasi, kapag tayo po ay nagpatawad, papatawarin din tayo ng Diyos. Kapag ano yung tinanim natin, ginawa natin sa ating kapwa, ay ganun din po ang gagawin ng Diyos sa atin. Okay? Always remember that. So, kapag tayo po ay naging mabuti sa ating kapwa, tapos ginawan tayo ng masama, so ipanalangin na natin sila, and then God, parang si Lord na lang ang bahala mga kasambreros. Pero tayo, huwag tayo magtanim ng sama ng loob mga kasambreros. So kasing storya, sina Isaac at saka si Jacob, sina Isaac at saka si yung kanyang asawa mga si Rebecca, magkaiba sila ng gusto. Tapos nung time na matanda na si Isaac, no, parang hindi na niya makita yung kanyang itsura. Si Rebecca, paborito niya si Jacob. Si Isaac, ang paborito niya si Esau. So which is dapat hindi, no, dapat pareho mga kasus. Pero yung parang nilin lang din na Rebecca si Isaac para yung blessing mapunta kay Jacob. So grabe, no, pero dito natin makita na although may mga panlilin lang na nangyari, God will still promise kapag binigay sa iyo, kapag ikaw yung tinatakan na sa iyo mapupunta ang promise, ang pangako ay sa iyo mapupunta no matter what happens mga kasumero. So ang daming kaganapan sa buhay na ito. Syempre mahaba siya mga kasumero, no?
So sabi dito, though much of Isaac's story is narrative without many readily applicable lessons to our lives, we do see in Isaac a heart surrendered to God's will. For example, he was obedient to Abraham and Sarah and apparently trusting of their guidance. So hindi naman kasi diba hindi siya perfecto mga kasombrero. So sabi dito ay walang gaanong applicable lessons sa ating buhay. Pero yung kanyang heart na surrender, baka pa obedience sa kanyang magulang, sa Panginoon, ay yun ang ating dapat taglayin mga kasombrero din sa ating buhay, no? Yun ang example na pwede nating makuha at saka lesson, no? Yung pusong mapagmahal sa Diyos at saka masunurin sa Diyos at saka masunurin sa magulang. You cannot say that you love God if you don't love your parents or the entire family, for example. Tapos, you cannot say that you love God and then you hate, hindi, vice versa. Hindi pwedeng sabihin na, mahal ko si Lord tapos hindi ko mahal ang tao. Mahal ko ang tao pero hindi ko mahal si Lord. So, hindi po dapat, hindi po siya ganun dapat mga kasmas. Dapat po ay pareho, no? Pero, mas mataas at saka mas dakila lang ang ating obedience at pag-ibig sa Panginoon mga kasambreros kaysa sa tao. Kapag iniibig natin ang Diyos ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, so we are on the right track and path mga kasus. And believe, no? Sa ngalan ng pananampalataya or faith. Alright, so yun lamang po in the meantime ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasambreros and paalam po. I love you all.